Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Gemini. Take only what resonates. By the way, kung hindi ka man nakaka-follow sa aming page, Madam P, ayan, madali lang siyang i-search, no? Ngayon, I feel like pwede mo na siyang i-search. I-search mo na lang Madam P, tapos lagyan mo lang ng space sa dulo after nung P para mas ma-search mo siya sa Facebook. Ayan, pero kung hindi mo pa rin makita, search mo is yung mga hashtag namin, like hashtag Unicorn Princess Tarot. So, dyan ka pwede mag-inquire ng personal reading or dun sa aming email, Gmail, virgophilippines at gmail.com. Let's start what we have here for Gemini. Check mo rin yung Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter sign mo. Hindi ito magre-resonate sa lahat, kaya kung hindi ka makaresonate sa mga sinasabi ko, may mga next readings pa naman tayo for Gemini. Pa-comment na lang dyan sa baba guys, heart, smileys, malaking bagay sa akin yan. General love reading, you do have here the Tower and the King of Swords. What's with the King of Swords? Ace of Swords. So nakikita natin, pwedeng may mga bagong nasa isip ka ngayon. You could be the King of Swords. Tinatry mong wag mo stress or wag mo problema sa mga bagay-bagay na nangyayari sa'yo ngayon. Maybe there's some kind of ending na nangyayari or nararanasan mo. And then you do have here the Nine of Swords. Sobrang nasasaktan ka dito. Pwede nagkaroon ka ng awakening, pwedeng na-realize mo yung mga bagay na maaaring noon hindi mo alam or hindi mo masyadong binibigyan ng atensyon ito. So, yung iba sa inyo nagmamatapang ka lang or kunwari okay ka lang, pero deep inside there's a lot of pain, sobrang masasaktan yung emotions mo. So, sino yung person nakakonect mo pagdating sa love for the sign of Gemini? Wait lang guys. The Hierophant, Judgment, Ten of Wands, the Star, Aquarius energy. I feel like itong person na to, merong pagka-gusto ka sa kanya. Like, gusto mo siyang either makausap or you feel like this person is the star. This is your wish fulfillment. Siya yung gusto mo or kailangan mo ngayon or gusto mong makuha ngayon or gusto mong makakonect, communicate ngayon. And pwedeng itong person na to is the Hierophant. So, this could be a lesson sa'yo sa buhay mo. The Judgment, pwedeng may mga nabanggit na sabi itong person na to na somehow gising sa'yo sa kung ano yung mga bagay na nagpapahirap sa kanya. The Ten of Wands is like, pwedeng itong person na to naramdaman niya yung bigat at hirap, and then pwedeng binanggit niya or sinabi niya sa'yo to. And then dito, I feel like with the Tower, some kind of ending ang nangyari sa inyo ng person na to. Pero may mga natutunan ka, may mga nalaman ka. And may iba sa inyo pwedeng deep inside you're crying, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? Pag di ka nakaka-relate, wag pilitan guys. Emosyon ninyo sa isa't isa. Ten of Cups, Knight of Wands. You do love this person, especially kung nagkaroon ng relasyon sa inyo. The Lovers, Gemini energy, and this is you.
The Ace of Cups, mahal na mahal mo tong taong to. Lalo na kung nagkaroon ng relasyon sa inyo. Family is involved here. So, yung iba pwedeng may family na involved. Maybe you do have children or a child dito sa person na ito. And with the Knight of Wands, there's a lot of passion. So, ano naman nararamdaman niya para sa'yo? For the sign of Gemini. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter. The Eight of Swords and the Four of Pentacles. If you are still in a relationship, feeling niya stuck siya sa relasyon na to, and the Four of Pentacles, this person is medyo sarili niya na muna yung iniisip niya ngayon. And the Moon, I feel like this person is may mga sinisecret or hindi siya sinasabi sa'yo ang totoo. And maybe it includes yung emotions niya or kung ano yung mga tingin niya. Maybe naging honest siya sa'yo pero hindi lahat na banggit niya sa'yo. So, pwedeng may mga detalye pa rin isinisikreto. So, what will happen in the near future for the both of you? For the sign of Gemini. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Gemini. In the near future, you do have here the Three of Swords, Three of Cups. There's a 333, angel number 333 for you. It could also signify a third party situation. You could be dealing with a person na may ka-third party or may kakonect pang iba. Three of Cups. Five of Wands is here. Yan, pwede magdulot ito ng pag-aaway, pagkakagulo. Yeah, talaga lumalabas dito yung the Star, the Page of Cups. At dito pa rin si Three of Pentacles. So talagang yung 333 is nandito. Kung wala pa, paparating pa lang. Another person is about to come sa buhay ninyo, sa relasyon ninyo, na maaaring maging dahilan ng third party situation. Like, pwedeng may dumating na isang person, and ito yung maging dahilan ng pagsiselos, pag-aaway, pagkakagulo sa inyo. And yan, the Star is here. Pwedeng ito yung maging dahilan para mawala or mapalayo ang person na ito para sa iyo. And there's a lot of pain sa side mo. Okay? So, yeah, the King of Cups is here. Last message. What's with the King of Cups? The Ace of Wands. I feel like you should love yourself and at the same time, focus on the new beginnings. Ayan. Kung itong person na to is, ayan, nandito na naman yung three of Wands. If there's a third party na involved, wag mong, the Nine of Pentacles is here, wag kang mag-stay dyan sa person na yan. Like, you have to move on. Walk away, Six of Swords. Sa relasyon, sa connection na ito, you don't deserve this person. You deserve to be happy and hindi ito yung makakapagpasaya sa'yo. Kahit mag-stay ang person na ito, hindi naman masaya kung ipipilit pa ito. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.